Pero ito, pakinggan ninyo, dininay yan ng mga taga-gobyerno. Sige, pasok. Itinanggi ni Albay 2nd District Representative Joey Salceda na may impormasyon siya sa umunay 777 scheme na pamamahagi ng ayuda ng mga kongresista. Tugon ito sa naunang pahayag ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Sinabi ni Magalong na batay sa natanggap niyang impormasyon, tuwing mag-iikot upang mamahagi ng ayuda, si House Speaker Martin Romualdez ay may kasabay na alokasyong 7 million pesos ang bawat kongresistang sumasama sa assistance programs. 7 million pesos umano para sa assistance to individuals in crisis situations o ayuda para sa Kapos ang Kita program o AKAP. 7 million pesos para sa medical assistance for indigent. Ayan, tinan nyo yung picture na yan. Nakita nyo yung picture? Nagbibigay sila ng pera tapos merong ink, indelible ink sa kamay. Ano yan? Saka nagbibigay kayo ng ayuda kung kailan eleksyon? Ay, nakikita nyo, yung kamay ni Kuya, merong indelible ink. Ibig sabihin, eleksyon. So kung kailan eleksyon, doon kayo nagbibigay ng ayuda, abay putang ina. Yan yung sinasabi natin na mali. Maling-mali talaga yung sistema ng pagbibigay ng ayuda kasi ibinibigay habang eleksyon. Grabe, no? Grabe ang talaga ang pagbili ng kaluluwa dito sa Pilipinas. Tagal-tagal ko nang nagboboto, hindi promise, wala pa nagbabayad sa akin kahit isang kusing. Kahit maanok man lang, boss, dada. Boto mo yung si konsihal ganito ito 500. Wala man lang ganun. Program at 7 million pesos para sa tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers kaya 777. Bagay na pinabulaanan ni Salceda bilang nakasama siya ni Romualdez sa pamamahagi ng ayuda sa Bicol Region matapos manalasa ang Bagyong Christine at Super Typhoon Pepito. May sarili ako, doon ako. Pero yung pinamudbud doon, yung galing kay Speaker ako. Pero hindi sa akin. Galing kay Speaker yung pinamudmod? Galing kay Speaker. So nanggaling mismo sa bibig ni Salceda na yung pera galing kay Speaker, wala naman dapat hinahawakang pera si Speaker. Diba? Wala naman dapat binibigay na pera si Speaker. Bakit galing yung pera kay Speaker? Huli! Galing yung pera kay Speaker. Putang ina, wala naman pera si Speaker. Hindi naman siya ang DBM. Hindi naman siya ang may hawak ng budget. Sila lang ang naghahati-hati ng pera ng bayan. Tapos ipapasa nila sa Congress, sa Senado. Tapos pag okay na, pipirma ng presidente, yun na yun, yung GAA. Walang pera, dapat hinahawakan ang Speaker. Siya mismo nagsabi yung pera. Hindi naman pera ko yun eh. Pera ni Speaker yun. Kay Speaker yung pera. Tangina niyan. Di huling-huli talaga na namimigay ng pera si Speaker. Mantakin mo, namimigay siya ng pera. Di naman niya trabaho yun. Ang trabaho ng Speaker of the House is pangasiwaan yung House of Representatives at siguraduhin na nakakagawa ng mga panukalang batas na kapakipakinabang sa mga Pilipino at sa Pilipinas. Yun ang trabaho, hindi magbigay ng ayuda. Anak ng tinapay ka talaga, tambalos-los kahit kailan ka talaga. Ano po yung galing kay Speaker? Siyempre yung bigas, tapos yung basically, yung niya. Nahuli siya eh. Oo, nadali siya dun eh. Nadali siya. Tinan ninyo ulitin natin sige. Yung pinamudbud doon, yung galing kay Speaker ako. May sarili ako, doon ako. Pero yung pinamudbud doon, yung galing kay Speaker ako. Pero hindi sa akin. Ano po yung galing kay Speaker? Siyempre yung bigas. Bigla siya nagbago.
Yung pinamudmud doon galing kay speaker. Tapos biglang, ano yung pinamudmud? Kasi ano yung pinamudmud? Siyempre, yung bigas. Yung tuyo. Inan to mga manluloko. Tapos yung ano, yung basically, yung ano niya, putang ina, patay ka. Huling-huli, biglang nautal. Bigas, yung ano, yung basically, yung ano, wala na. Tangina niyan, hindi na nga. Papaano mo i-deny yung sinasabi ni Magalong? Hindi mo nga alam kung hindi ka nga marunong magsinungaling. Ikaw na nahuli, sinabi mo, nakasama naman ako doon, pero pinamigay naman namin yung pinamudmud. Yung pa yung ano niya, pinamudmud. Tangina, ganun ang tingin nila sa mga Pilipino, mga patay gutom, pinamudmud. Yun yung term na ginamit, pinamudmud. Huling-huli ang mga hayop. Hindi ba pinamudmud? Anong pinamudmud? Ang galing din ng report. Anong pinamudmud? Wala, bigas. Tangina, ano yung mga manok? Anong pinamudmud? Manok? Ano yan? Anong pinamudmud? Bigas? Puta, anong tawag nyo sa mga tao? Mga yung hush, hinahagis yung bigas na gano'n, tapos tutukain ng mga manok? Utang ina, yari ka. Diba? Grabe, ganun ang tingin, pinamudmud, ganun ang term na ginamit. Grabe, no? Patingin talagang sa inyo, mga hayop, mga aso eh. Kita nyo naman sa TV, di ba? Sir, pero yung 7 Pero eksakto naman kasi yun na galing pa lang kami kay Christine Typhoon Christine. Bigla po siya, tuloy-tuloy na yung ano niya, nagkamali siya na sinabi. Galing naman kami kay Typhoon Christine. Galing naman kami kay ganito. Putang ina, Salceda, ang punto rito, hindi trabaho ni speaker yan. Hindi mo rin trabaho yan. Trabaho yan ng DSWD. Nang magbigay ng ayuda, lalo na tumulong sa mga nasalanta ng bagyo. Walang hiya kayo talaga. So, talagang kailangan po na tulungan yung mga tao. So, timing. Tulungan, pinamudmud nyo eh. Sabi mo kanina, pinamudmud eh. Meron din ako sarili, pero yung kay Martin yung pinamudmud eh. Pinamudmud na ano? Bigas. Huling-huli sa akto. Huli ka, angkol. Naman nandun si speaker. Nakakakuha raw po yung per congress manang. Hindi ko alam. Sa totoo lang yung 777, hindi ko alam yun. Di ba ang tanong? Ang tanong. Totoo po ba na nakakatanggap kayo nung 777? Anong sagot niya? Hindi ko alam. Tangina niyan, oo, hindi lang yung sagot. Kung nakakatanggap ng 777, putya ang sagot, hindi ko alam. Simple lang eh. Sir, nakakatanggap ba ng 777? Hindi ako nakatanggap. Ilang beses na ako sumama kay Romualdez. Hindi ako nakakatanggap. So, hindi totoo yun. No? Di ba? Ganun ang sagot eh. Pero, totoo po ba yung 777? Ay, hindi ko alam. Abogado yan, ha? Abogado yan. Congress yan. Sila yung mahilig sa it's only answerable by yes or a no. O it's only yes or no lang. Yun lang. Yan ang Banateros, walang inuurungan. Pag tama palakpakan, pag mali ay babanatan. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino.